Ibang mukha ng Itbulaga ang inyong mapapanood. Pagkatapos ng 8 taon, ibinabalik ng Itbulaga ang isang tradisyon na nagsimula pa noong 1981. Susundan kita. Houseboy! Kargador! Rebelde ka! Gusto mo bang patayin ang nanay ko? Hulog ng langit. 2 kwentong tungkol sa pagmamahal ng isang ina para sa Holy Monday. Karugtong ng puso. Ako po si Susan Roses, karangalan ko, na maging bahagi ng Lenten Special para sa taong ito ng Itbulaga. Gagampanan ko po ang role ni Yaya Maria. Doon yung makikita yung kung paano umacting. Bali, iba doon sa mga Dabber Cats na napapanood nyo araw-araw na palaging masaya. Baldo, lahat ng meron ako para sa iyo. Ilaw ng kahapon. Unang-una, maswerte at honored na pinili ako magpasali sa Lenten Special. Nagustuhan ko yung mga roles na ginawa ko doon. Magaganda yung kwento lahat. Kami lang ni AK dito ang taga-Bulaga. Marami po kaming mga guest na mga premiadong mga artista. Si Direk June, he's very supportive and masarap siyang katrabaho. Alam mo, mahal na mahal ko. Kinukuha mo. Kinukuha mo kung kailan mo na gusto. Yan ba yung Diyos na patas? 2 kwento tungkol sa pagbuo ng tunay na tahanan para sa Holy Tuesday. Hakbang sa pangarap. Mas physically demanding ito dahil naka-wheelchair, kailangan mong malakas yung upper body mo. Na-realize ko nga ngayon kung gaano kahirap ang maging isang polio victim. Yung sining, yun nga yung mensahe nito eh. Minsan gamot siya at humihilom sa problema sa buhay ng tao. Medyo nahirapan po kasi first time kong nagsaklay. So medyo nakakapanibago ng paglalakad, ganyan. Gusto ko nang bulakin ang nakaraan ko, pare. Gusto kong patawarin niya na ako. Para naman mapatawad ko naman yung sarili ko eh. Kulungan, kanlungan. I don't think any of the other Lenten dramas that I did were this heavy. Or at least my role wasn't as demanding as this one. Well, difference ng character ko sa Itbulaga at saka dito, malaki. Kasi sa Bulaga, you're hosting, you're just being you. Pero ito is, you're portraying a role. Dito ako si Jody. Siya yung pinakabatang kapatid sa pamilya, para yung batang babae. Napakahinhin niya and masunurin sa ate. Napaka-challenging ng lahat kasi mahirap na masakit para sa akin dahil kumbaga parang dinesisyonan ko. Ako yung nagli-lead ng path ng life nila. Parang ako yung mas may gustong itanong, sino kayo dito sa episode na ito? Bakit kailangan mo ako lukuhin? Ba't ganon? Pagod na ako. Kailangan ba lahat kayo intindig? 2 kwento tungkol sa pagbibigay ng pag-asa para sa Holy Wednesday. Anyo ng pag-ibig. Pero this is quite challenging kasi halos 5 oras ginawa itong prosthetic. Mahirap kasi malaking bahagi ng pag-arte ang kilay. But with this one, hindi siya kita. Parang extra effort talaga sa paglabas ng emosyon in a different way. Pero, syempre, matagal na rin kasi ako hindi uma-acting eh. So, medyo excited ako nung sinabi na magkakaroon ng telesine. Kaya talagang binasa ko ng ilang beses yung script. Simple man at maiksi ang script. Pero talagang inisip ko yung mga bilin ni Direct Mike. Ang dami namin ginawang research. We actually looked at the condition and then I did a workshop with the actors. Kasi gusto ko, since inspired siya by real conditions, by real people, I want to give it justice. Gusto ko pag-aralan yun ng mabuti. Sabi ko, let's give it justice. Ano? Kaputol yung lalamunan ko at braso ko na may hila ka para kumita ng pera! Gusto kita dahil ikaw si Venus. Na akong pakialam kung wala kang buhok. Pangalawang bukas. Nung sa Itbulaga po, di ba nagpapatawa po kami? Eh ngayon po, kakaiba rin. Yung iyakan, malungkot. Ang galing ng Ali Maliit.
Naiyak ako dahil sa kanya. Mahirap akong paiyakin, pero nadadala ako dun sa bata. I've always found comedians easier to direct sa drama. They just get into the scene so naturally. All of them, without exception. Magagaling silang magdrama. Lalahatin ko na mga komedyante ng Itbulaga, talagang kayang-kaya nilang magdrama. Ako si Father Vic. Father Vic. Pinag-isipan talaga yung pangalan. Hindi ko maintindihan kung paano nila naisip yung Vic. May isang pare na kumukup-kup sa kanila. Malaking naging role ng pare kasi medyo madrama buhay nito si Alex eh. It's a beautiful experience for me as an actor. Ano ba talaga ang gusto mo? Lolokohin mo ako? Ibebenta mo ako sa sindikato? Pinagtitipan mo ba ako? Para po. Para po. Dahil ganun na lang ang inyong pagmamahal sa akin. Salamat po. Salamat. Mga istoryang magbibigay inspirasyon. Mga istoryang maghahatid ng pag-asa. Isang paghahandog para sa mas makabuluhang Semana Santa at magbigay kahulugan sa ating buhay.